taong 1987 sa isang liblib na baryo sa timog ng Nueva Ecija. Dito naninirahan si Mang Diego, isang tahimik at simpleng magsasaka na kilala sa kanilang baryo bilang masipag, matapat at may kaalaman sa paggalang sa kalikasan. Sa edad na 57, marami na siyang napagdaanan sa buhay. Nakatira siya sa isang maliit na bahay kubo sa gilid ng palayan at nabubuhay lamang sa pagsasaka at kaunting pagkukumpuni ng mga gamit ng mga kapitbahay kapalit ng kaunting bigas o asin. Walang asawa si Mang Diego. Bata pa lamang siya nang mawala sa kanila ang kanyang mga magulang sa isang sunog na sinasabing kagagawan ng mga aswang. Mula noon, iniwasan na niyang makisalamuha sa ibang tao at naging panata niya ang pag-aalay ng munting pagkain sa punso tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit isang umaga, habang dala ang kanyang itim na kalabaw na si Luno, nagtungo si Mang Diego sa bahagi ng kanilang palayan na tinatawag ng matatanda bilang patag na di ginagalaw. Ayon sa alamat, ito raw ay lupang pinag-aawayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Wala nang ibang magsasaka ang nangangahas na magbungkal doon. Maliban kay Mang Diego, wala na siyang ibang mataniman. Habang sinusubukan niyang ipag-araro si Luno, bigla itong tumigil at ayaw nang umusad. Iba ang titig ng hayop. Para bang may nakikita itong kakaiba. Napansin din ni Mang Diego na tila lumalamig ang paligid kahit tirik ang araw. Sumingaw ang kakaibang amoy. Amoy basang lupa na hinaluan ng dugo. Nang tumingin siya sa unahan, napansin niyang may gumagalaw sa gitna ng palayan. Isang bagay na unti-unting lumalapit. Mabagal, mabigat ang bawat hakbang. Sa unay, inakala niyang baka usa, baka ligaw na hayop. Ngunit nang ito'y tuluyan ng lumabas sa matataas na damo, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang puting kalabaw, may kinang sa balahibo, at ang mga mata ay tila kumikislap na parang bituin. Ngunit ang higit na nakakagimbal ay ang malaki nitong tiyan, halatang buntis. Bagamat nakakatakot ang hitsura, may lungkot sa mga mata nito, tila humihingi ng awa. Hindi makakilos si Mang Diego. Napako siya sa kinatatayuan. Bigla itong nagsalita. "Tulungan mo ako, Diego. Ako'y isang nilalang na isinumpa. Hindi ko kayang isilang ang anak ko nang hindi mo ako tinutulungan." Nanlamig si Mang Diego. Napatras siya at natapakan ang talim ng araro. Dumugo ang kanyang sakong, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Tanging ang kalabaw ang nakatuon sa kanyang paningin. Magsasalita pa sana siya nang muling nangusap ang nilalang. "Ako si Alaya, dating diwata ng ilog. Pinarusahan ako ng mga engkanto sa gubat. Bago ako manganak, kailangan kong mailigtas ang anak ko mula sa mga nilalang na gustong kunin ang kanyang kapangyarihan." Hindi makapaniwala si Mang Diego. Narinig na niya ang maraming kwento ng engkanto, tikbalang, at iba pang nilalang. Pero ngayon, isa sa mga iyon ang nasa harapan niya. Dahan-dahang lumapit ang kalabaw. Sa kabila ng takot, may kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Mang Diego. Para bang may kung anong mahika ang bumabalot sa paligid. "Tulungan mo ako, Diego. Kapalit nito'y buhay na hindi mo pa kailanman naranasan." Nag-ikot ang hangin sa palayan, parang sumasabay sa panawagan ng nilalang. Luno, ang itim na kalabaw ni Diego, ay yumuko at tila nagbigay galang. Ito na ba ang simula ng isang sumpa o ang pagtatapos ng katahimikan sa buhay ng isang simpleng magsasaka? Nagdesisyong magsalita si Mang Diego. "Anong kailangan kong gawin?" Nang marinig ng mahiwagang kalabaw ang tugon ni Mang Diego, dahan-dahan itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sa di may paliwanag na paraan, na puno ng liwanag ang paligid, banayad, maputi, at tila humahaplos sa balat. Sa gitna ng liwanag, unti-unting nagbago ang anyo ng kalabaw.
Mula sa mabalahibong katawan nito, dahan-dahang lumitaw ang anyo ng isang babae, isang diwatang may puting balabal, mahaba ang buhok na tila gawa sa sinag ng buwan. Nasa ilalim pa rin ng anyo niya ang hugis ng buntis na tiyan. Napatigil si Mang Diego para siyang nakalimutang huminga. Hindi ito halimaw, hindi rin ito pangitain. Ang kaharap niya ay isang buhay na diwata. Ako si Alaya, dating tagapangalaga ng ilog sa kabundukan ng Sierra Madre, muling pahayag ng diwata. Ginawa nila akong hayop upang hindi ko maipanganak ang aking anak sa ilalim ng buwan. Takot sila sa magiging lakas niya, ang unang supling ng diwata at nilalang na mortal na may dugong maharlika. Napakunutno si Mang Diego. Mortal? Ibig mong sabihin, tao ang ama ng anak mo? Tumango si Alaya. Oo, at siya'y isa ring magsasaka, katulad mo. Napatingin si Mang Diego sa paligid. Naramdaman niyang parang may mga matang nakatingin sa kanila. May kung anong hindi nakikitang presensya ang lumiligid sa kanilang dalawa. May oras tayong sinusunod, patuloy ni Alaya. Sa loob ng 3 gabi, kailangang makapagsagawa tayo ng ritual ng paghilom upang maibalik ang aking dating anyo. Sa 4 gabi, kailangan kong manganak sa ilalim ng punong matanda sa silangang bahagi ng palayan. Ngunit hindi iyon magiging madali. May mga nilalang na pipigil sa atin. Bago pa man makapagtanong muli si Mang Diego, may malalakas na kaluskos mula sa damuhan. Ang mga damong ugat ay gumagalaw na para bang may mga paa. Ang mga palay ay yumuyuko sa hindi inaasahang direksyon. Isa-isang lumilitaw ang mga anino, maliliit, nangingitim, at may hugis bata na may matatalim na ngiti. Mga salimaw, bulong ni Alaya. Mga alipin ng mga nilalang sa gubat na nagbabantay sa mga ipinagbabawal na anak ng kalikasan. Isa na ang anak ko roon. Tumindig si Mang Diego, itinukod ang kanyang tungkod sa lupa at tinakpan ang diwata sa likod niya. Ako'y isang simpleng magsasaka lamang, anya. Pero kung ang panganay mong anak ay ipinagkaloob ng langit, hindi ko hahayaang saktan siya ng mga mapang-aping nilalang. Napangiti si Alaya. Hindi ka karaniwang tao, Diego. Ang dugo mo'y may pinagmulan sa mga naunang tagapangalaga ng lupa. Hindi mo pa alam, pero sa loob mo'y may kapangyarihang magigising. Humugot siya ng isang mutya mula sa ilalim ng kanyang palad. Isang mutyang berde na tila binuo sa loob ng perlas. Ito ang mutya ng talinghaga, wika niya. Sa pagsapit ng dilim, ilagay mo ito sa tubig ulan at ipainom sa itim mong kalabaw. Mula roon, ang inyong ugnayan ay magiging higit pa sa karaniwang hayop at amo. Siya ang magiging tagapagdala ng kapangyarihan mo. Habang inaabot sa kanya ang mutya, muling nagsimula ang pag-ikot ng hangin. Ang mga salimaw ay tila nag-aabang. Isa-isa silang umatras, ngunit hindi tuluyang nawala. Naroroon lamang sila sa paligid, naghihintay ng pagkakataon. Tandaan mo, Diego, babala ng diwata. Hindi lamang sila ang kalaban natin. Sa 2 gabi, darating ang bantay ng gubat, isang halimaw na may katawang kahoy at matang apoy. Hindi tayo makakalapit sa punong lahi kung wala tayong pangontra. Anong kailangan ko? Iyon ang kailangang hanapin natin ngayong gabi. Pagkalubog ng araw, bumalot ang katahimikan sa buong baryo. Maliban sa huni ng mga kuliglig, halos wala nang marinig sa paligid. Si Mang Diego, hawak ang mutya ng talinghaga, ay nagpunta sa tabi ng balon sa likod ng kanyang bahay. Ito ang dating pinagkukunan ng tubig ulan ng kanyang ama at ngayon ay taguan na lamang ng mga bato't alikabok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mutya sa timba at hinayaang lumubog ito sa tubig. Nang sumayad ang mutya sa ilalim ng balon, biglang lumabo ang tubig, tila may langis na lumutang sa ibabaw, kumikislap-kislap sa ilalim ng buwan. Pag-inom ni Luno sa tubig na may mutya,
agad itong napatigil. Kumislot ang mga kalamnan nito. Nanginig ang katawan. Ang itim na kalabaw ay tila nag-aalab sa loob. Nag-iiba ang lakad. Parang may buhay na liwanag sa mga mata. Tumitig ito kay Mang Diego at tumango. "Handa na tayo," bulong ni Mang Diego. Muli siyang bumalik sa palayan. Sa gitna ng bukid, sa lilim ng punong mangga, naghihintay si Alaya. Kasama niya ang isang maliit na nilalang, babaeng mukhang bata, ngunit ang mga mata ay parang sa matandang diwata. Maputlang maputi ito at may suot na kasuotang gawa sa tinuyong dahon. Siya si Inlakay, tagapangalaga ng mga pangontra. Isa siya sa mga naiwan sa kalikasan noong itaboy ng mga tao ang mga engkanto sa kabundukan, paliwanag ni Alaya. Tumingin si Inlakay kay Mang Diego at ngumiti. "May puso ka para sa lupa. Kaya ko kayong tulungan. Pero hindi ako nagbibigay ng anting-anting ng walang kapalit." "Anong kailangan mo?" tanong ni Diego. "Dugo. Hindi ng tao, kundi ng isang nilalang na sumira sa kasunduan ng kalikasan. Isang aswang." Sagot ng maliit na nilalang. "Kailangan mong kumuha ng ilang patak ng dugo ng aswang at ibuhos sa ugat ng punong balete sa kagubatan. Doon ko ilalagay ang pangontrang pangapoy." Nanlaki ang mata ni Mang Diego. "Aswang?" "Oo," sabat ni Alaya. "May isa sa baryo nyo. Matagal na siyang nagkukubli sa anyo ng matandang babae. Siya ang nanay ni Kaluring, yung albularyang bihira lumabas ng bahay sa may gulod. Hindi siya umaalis sa gabi. Pero ngayon, kailangan natin siyang harapin." "Hindi ko alam kung kaya ko yon," bulong ni Mang Diego. "Huwag kang matakot," muling sabat ni Inlakay. "Ang mutya sa loob mo ay magpapalakas sa iyo. Ngunit huwag kang papatay. Dapat buhay siyang umalis. Kapag pinatay mo siya, magagalit ang angkan nila at susundan ka nila hanggang sa kabilang buhay." Tumango si Diego. "Saan ko siya mahahanap ngayong gabi?" "Bukas ng alas 11, lalabas siya para kumuha ng bangkay sa libingan sa may burol. Doon mo siya salubungin. Bigyan mo siya ng sugat gamit ito." Iniabot ni Inlakay ang isang maliit na patalim na tila gawa sa pinatigas na ugat ng kahoy. Matingkad ang itim na talim at malamig sa kamay. "Pilitin mong tumama sa balikat. 1 o 2 patak lang ng dugo ang kailangan. Isang beses mo lang siya masasaksak. Pagkabigla, agad siyang maglalaho." Hindi na nakapagsalita si Diego. Tumango na lamang siya at isinuksok ang patalim sa ilalim ng kanyang damit. Makalipas ang ilang oras, tahimik siyang gumapang sa damuhan sa gilid ng sementeryo, buwan ng kabilugan. Sumasayaw ang mga aninong dulot ng liwanag ng buwan sa paligid ng mga nitsyo. Nakita niya ang isang matandang babae. Nakalugay ang buhok at may daladalang sako. Nakaupo ito sa ibabaw ng isang puntod at tila may hinuhukay. Humugot ng lakas si Mang Diego. Inalala niya ang mukha ni Alaya, ang anak, ang sumpa, ang pagbabantang halimaw na darating kung walang pangontra. Sumugod siya, mabilis, walang ingay, bago pa makalingon ng matanda na isaksak na niya ang patalim sa balikat nito. Isang malakas na hiyaw ang lumagpas sa tenga ni Diego. Ang matanda ay nag-iba ng anyo. Nagmistulang isang babaeng may mahahabang kuko, malalaking mata at bibig na punong-puno ng ngipin. Bumuga ito ng usok at sa isang kisap matay na wala. Naiwan ang ilang patak ng dugo sa lupa. Agad itong pinulot ni Diego gamit ang basang dahon na baon niya. Tumakbo siya pabalik sa palayan, hindi na lumilingon. Sa ilalim ng punong mangga, inihain ni Inlakay ang basang dahon na may dugo sa ugat ng lupa. Nagsimulang mag-init ang paligid. Lumabas ang apoy mula sa puno, ngunit hindi ito nakakasunog. Tila apoy ng espiritu, kulay bughaw. At ngayon, wika ni Inlakay, handa na kayong harapin ang bantay ng apoy at kahoy. Madaling araw pa lamang ay gumising na si Mang Diego. Buo na ang pasya niya. Anumang halimaw ang kakaharapin nila ni Alaya,
hindi na siya uurong. Sa paligid ng kanyang bahay ay naglatag siya ng asin at tuyong dahon ng sambong, gaya ng bilin ni Inlakay. Sa dibdib niya nakasukbit ang mutya ng talinghaga, habang si Luno, ang kanyang kalabaw, ay tila hindi na ang dating kalabaw. Mataas ang tindig, alerto ang kilos, at tila nakakaintindi ng bawat utos. Sa silangan ng baryo, sa dulo ng palayan, ay naroroon ang tinatawag na daang itim. Isang abandonadong landas na sinasabing nilamon na ng gubat. Dito matatagpuan ang punong lahi, ang dambuhalang puno ng dao na nakasentro sa loob ng gubat. Sa paanan nito, kailangang isagawa ang huling bahagi ng ritual. Ngunit gaya ng babala ni Alaya, hindi basta-basta mararating ang punong ito. Sa harap nito ay nagbabantay ang tagasagka ng apoy at kahoy. Isang halimaw na isinilang mula sa galit ng kalikasan. Nilikha ng mga engkantong nais sirain ang pagkakabalanse ng mundo. Bandang 6:00 ng gabi, sabay-sabay nagtipon sina Mang Diego, Alaya, Luno at si Inlakay sa paanan ng daang itim. Kapag nagsimula tayong pumasok sa gubat, wala nang atrasan. Babala ni Inlakay. Hindi kayo makakabalik hanggat hindi natatapos ang tungkulin ninyo. Tumango si Diego. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula silang pumasok sa loob ng gubat. Mas makapal ang dilim dito kaysa karaniwan. Kahit may buwan, halos wala silang makita. Ang mga puno ay tila lumalapit, kumakapit sa kanilang daan. Ang mga ibon ay hindi maingay, tila takot sa kung anong naroroon. Tila walang oras sa loob ng gubat. Maaaring 1 minuto lang ang lumilipas o 1 araw. Ngunit sa pakiramdam ni Diego, para na siyang naglalakad sa loob ng isang bangungot. Nang makarating sila sa isang malapad na clearing, naramdaman agad ni Diego ang bigat ng paligid. Huminto si Luno at umungol. Si Alaya ay napahawak sa tiyan niya, tila may gumagalaw na sa loob. Malapit na siyang lumabas, anya. Sa gitna ng clearing ay tumindig ang isang dambuhalang nilalang. May katawan ng tao, balat ng kahoy, at mga ugat na parang buhay na gumagalaw sa bawat galaw nito. Ang mga mata nito ay 2 nagliliyab na apoy. Humakbang ito at ang bawat yapak ay lumilikha ng lindol sa paligid. Yan na siya, bulong ni Inlakay. Ang tagasagka. Hindi niya kayo patatawirin hanggat hindi ninyo siya nalalampasan. Paano siya tatalunin? Tanong ni Diego. Hindi mo siya kailangang patayin, sagot ni Alaya. Kailangan mo lang siyang madaig sa laban ng loob. Isa siyang nilalang na sumasalamin sa takot mo. Kung matalo ka ng takot mo, matatalo ka niya. Laking gulat ni Diego. Laban ng loob? Isipin mo ang pinakakinatatakutan mo. Siya ang magiging anyo niyon, wika ni Inlakay. At biglang, sa isang iglap, nag-iba ang anyo ng halimaw. Naging isang higanting nilalang na kahawig ng ama ni Diego. Sunog ang katawan, itim ang balat, at ang mga matay umiiyak ng dugo. Wala kang silbi, Diego. Iniwan mo ang pamilya mo para sa lupa, para sa kalabaw. At ngayon, haharapin mo ang sumpa mo. Nanginginig si Diego. Bumalik sa kanyang isip ang alaala ng pagkasunog ng kanilang bahay, ang sigaw ng kanyang ama, ang paninisi ng mga tao. Lumuhod siya sa lupa, parang dinudurog ang kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may narinig siyang tinig ni Alaya. Kung hindi mo lalabanan ang nakaraan mo, paano mo maililigtas ang kinabukasan ng anak ko? Napatingala si Diego. Sa likod ng halimaw ay nakita niya si Alaya, hawak ang tiyan, nakatingin sa kanya, at sa gilid ay naroroon si Luno, humahalinghing. Tumindig si Diego. Hindi ako perpekto. Oo, natakot ako. Oo, iniwan ko ang maraming bagay noon. Pero ngayon, hindi ako uurong. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natutupad ang tungkulin ko. Hinugot niya ang mutya mula sa kanyang dibdib. Tumingkad ito sa kanyang kamay. Nagningning na parang araw.
Itinutok niya ito sa halimaw. Sa isang iglap nagliwanag ang buong paligid. Ang halimaw ay napasigaw at tila unti-unting nauupos. Nagsimulang gumuho ang anyo nito at sa huli naging isang tipak ng puting abo na tinangay ng hangin. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, muling bumalik ang liwanag sa gubat. Ang mga puno'y nagbigay daan at sa dulo ng daan ay lumitaw ang dambuhalang punong lahi. Isang puno ng dao na ang taas ay abot langit at sa paligid nito ay may liwanag na umiikot, parang mga diwata na nagsasayaw. Huminga ng malalim si Diego. Lumingon siya kay Alaya. Handa na tayo? Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon mula nang sila'y pumasok sa gubat, nakaramdam ng kapayapaan si Mang Diego. Ang hangin ay mabango. May halong amoy ng bulaklak at mahinang singaw ng kamanyang. Ang liwanag mula sa punong lahi ay hindi nakakasilaw, kundi mainit at nakaaaliw, para bang kinakausap ang kaluluwa ng bawat nilalang sa paligid. Tumigil sila sa paanan ng puno. Si Alaya, sa kabila ng sakit at bigat ng dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan, ay tila lalong kumikintab. Ang kanyang anyo ay kalahating diwata, kalahating hayop pa rin. Mukha siyang taong may balahibong puti sa mga braso at binti na tila paalala ng sumpang kanyang pinapasan. Dito ko kailangang isilang ang anak ko. Mahinang wika niya. Dito ko ibubuhos ang huling patak ng aking kapangyarihan, ngunit kakailanganin ko ang tulong ninyo. Mula sa likod ng puno ay lumitaw si Inlakay, ang munting nilalang na tagapangalaga. May dala itong maliit na palayok na may apoy na kulay bughaw at isang dahon ng banaba na kasing haba ng braso ni Diego. Narito ang apoy ng katahimikan, sabi ni Inlakay. Gagamitin ito upang mabasag ang natitirang bahagi ng sumpa ni Alaya, ngunit kailangang ihalo sa apoy ang isang sangkap, isang luha ng taong may tunay na malasakit sa kalikasan. Tumingin si Alaya kay Diego. Hindi ako basta humingi ng tulong sa iyo dahil ikaw ang una kong nakita, bulong niya. Pinili kita dahil naramdaman kong may puso kang tapat sa lupa, sa hayop, sa mga bagay na nililimot ng mundo. Tahimik si Diego. Naramdaman niyang may gumuguhit sa kanyang puso, isang uri ng hapdi na hindi dulot ng sugat kundi ng koneksyon. Parang sa lahat ng taong nabuhay, ngayon lamang siya tunay na naunawaan. Kung ito ang kailangan, mahina niyang sambit, ibibigay ko. Umupo siya sa tabi ni Alaya, sa lilim ng punong lahi. Hawak ang palayok na may bughaw na apoy, pinikit niya ang mga mata at inalala ang lahat ng mga panahong siya'y mag-isa. Ang bawat pagtawag niya sa kanyang kalabaw sa ilalim ng araw, ang pag-aalay ng pagkain sa punso tuwing kabilugan ng buwan, ang katahimikang pinili niya sa halip na magalit sa mundo. At doon, pumatak ang isang luha. Tumulo ito sa apoy. Agad itong nagliwanag at ang bughaw na apoy ay naging purong puti, umakyat sa ere at umikot sa katawan ni Alaya. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Nagsimulang umindayog ang mga ugat ng punong lahi. Sa langit, ang mga ulap ay tila nahawi. At mula roon ay bumaba ang tila mga sinag ng bituin na humaplos sa katawan ng diwata. Ngayon na, bulong ni Inlakay. Huwag kayong matakot sa mga darating. Kapag sumilang na ang sanggol, susubukan siyang agawin ng mga nilalang na gustong kunin ang kanyang kapangyarihan. Muling umikot ang hangin. Mula sa gilid ng gubat ay narinig nila ang mga huni ng malalalim na boses. Lumilitaw sa paligid ang mga anino. Ang mga salimaw ay muling nagbalik, mas marami, mas mabanggis. Ngunit ngayon, hindi natakot ang laman ng puso ni Diego. Humugot siya ng kahoy na sibat mula sa tabi ng puno. Itinuro sa mga nilalang. Hindi kayo makakalapit, sigaw niya. Hindi ngayon. Nang nagsimula ang pagsilang,
Buong paligid ay nayanig. Si Alaya ay sumisigaw hindi sa sakit kundi sa pagbibigay ng lahat ng kapangyarihan sa isang supling. Mula sa kanyang sinapupunan ay lumabas ang isang sanggol. Maputi ang balat, nangingintab ang mata at may marking hugis bituin sa dibdib. Walang iyak. Tahimik ito. Nakatingin kay Diego. Agad na lumapit si Inlakay at kumuha ng mga damot halamang gamot upang takpan ang pusod ng bata. Ngunit bago pa man maisara ang ritual, lumundag ang isang salimaw mula sa kawalan. May hawak itong matulis na buto at patuloy na tumatakbo patungo sa sanggol. Sumigaw si Diego, tumakbo at buong lakas na sinalag ng kanyang katawan ang nilalang. Tumama sa kanyang balikat ang sandata nito. Ngunit sa isang iglap, si Luno, ang itim na kalabaw, ay sumuwag mula sa gilid at pinatalsik ang halimaw sa malayo. Ang salimaw ay sumabog sa liwanag at ang iba pang kasama nito ay nagsiatras. Sa gitna ng clearing, nakayakap si Diego sa sanggol. Tila may koneksyon ng kanilang mga mata. Tumingin ang bata sa kanya, saka ngumiti. Buhay siya, wika ni Alaya. Humihingal ngunit masaya. At salamat sa iyo, Diego. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi pa tapos ang lahat. Ang boses ay tila nagmula sa ilalim ng lupa, malalim at malamig. Isang tinig na nagpapahinto sa tibok ng puso ni Mang Diego. Maging si Alaya ay napakapit sa sanggol. At si Inlakay ay mabilis na sumuot sa likod ng punong lahi. Ang mga liwanag sa paligid ay biglang nawala. At sa isang iglap, ang liwanag ng buwan ay natakpan ng itim na ulap. Ang paligid ay binalot ng ulap na tila usok. Mula sa gitna ng kadiliman ay lumitaw ang isang nilalang na nakasuot ng balabal na gawa sa anino. Wala itong muka. Tanging dalawang pulang mata lamang ang makikita at sa bawat hakbang ay tila natutuyo ang mga halaman sa paligid. Ikaw ang ama ng sanggol, hindi ba, Mang Diego? Tanong ng nilalang. Naguluhan si Diego. Anong pinagsasabi mo? Tumawa ang nilalang. Isang halakhak na walang laman kundi panlilibak. Hindi mo ba nararamdaman? Sa iyo nagmana ang bata ng kanyang loob na malapit sa lupa sa kanyang kakayahang tumawag sa liwanag ng mga ninuno. Hindi lang basta dugo ng tao ang dumadaloy sa iyo, Diego. Isa kang tagapagmana ng sinaunang kasunduan, isang lahing sinumpa at tinubos muli. Tumingin si Alaya kay Diego, tila may gulat sa kanyang mga mata. Hindi maaari, anya. Ang ama ng anak ko ay isang mortal. Isang magsasakang may dugong maharlika sa kabundukan ng silangan. Siya nga iyon, putol ng nilalang. Ngunit hindi niya alam kung sino talaga siya. Nang mga sandaling iyon, biglang lumiwanag ang mutyang nakasukbit sa dibdib ni Diego. Umuga ang lupa at sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang lumitaw ang mga simbolong matagal nang nakalimutan ng mundo. Mga ukit ng sinaunang baybayin, palibot ng isang bituin. Anong nangyayari sa akin? Sigaw ni Diego. Tumindig si Inlakay mula sa likod ng puno. Oras na para malaman mo ang totoo, Diego. Isa kang anak ng gubat. Isa sa mga huling tagapagmana ng kasunduang nilagdaan ng mga unang tao at mga nilalang ng kalikasan. Matagal nang nawala ang lahing ito. Tinuring silang traidor, sinumpa at pinatay. Ngunit ikaw ang natitirang buhay. Nagkagulo ang paligid. Ang mga salimaw ay nagsimulang umatake muli. Dumagsa ang mga anino mula sa lahat ng direksyon. Isa lang ang layunin nila, kunin ang sanggol. Tumindig si Diego. Hawak ang sanggol sa isa niyang braso at ang sibat sa isa pa. Kung ako nga ang anak ng gubat, kung totoo ang lahat ng yan, gagamitin ko ang lakas na yon para protektahan ang batang ito, kahit ako pa ang maging susunod na sinumpa. Ang mutya ay muling lumiwanag, mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang beses.
Sa loob ng ilang segundo, parang araw ang liwanag na bumalot kay Diego. Maging ang mga nilalang ng dilim ay napaatras. Tumagundong ang lupa. Mula sa mga ugat ng punong lahi ay lumabas ang 5 espiritu ng kalikasan. Isang ibon na may apoy sa katawan, isang ahas na gawa sa tubig, isang usa na yari sa hangin, isang leon na may katawan ng bato, at isang batang anyo ng araw. Tinanggap ka ng kalikasan, Diego, sabi ng batang araw. Panahon na para ibalik ang balanse. Sa isang iglap, si Diego ay tila nagsanib sa lakas ng 5 espiritu. Tumindig siyang muli. Ngayon ay may mga ukit sa kanyang balat, mata na kumikislap at tinig na malalim at mabigat. Lumayas kayo sa lupang ito. Hindi sa inyo ang bata. Muling umatras ang nilalang na walang muka. Hindi pa ito ang wakas, Diego. Bulong nito. Sa ikatlong gabi, sa ilalim ng anino ng buwan, babalik ako, kasama ang tunay na ama ng kadiliman. Pagkatapos ay bigla itong naglaho, kasabay ng pagkawala ng lahat ng salimaw at aninong nilalang. Naiwang tahimik ang paligid. Bumalik sa anyo si Diego, nanghihina, nanginginig. Lumapit si Alaya sa kanya, hawak ang sanggol. Hindi ka na ordinaryong tao, Diego. Isa ka ng tagapagbantay. At ang anak kong ito, hindi na lang anak ng diwata. Siya na ang magiging tagapag-ugnay ng 2 mundo, ng mortal at ng mahiwaga. Ngunit sa malayo, sa likod ng gubat, sa ilalim ng isang punong itim na balete, may matang nagmamasid. Ang gabi ay muling bumalot sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang nangingibabaw sa puso ni Mang Diego, kundi kapanatagan at panata na kahit anong mangyari, ipagtatanggol niya ang sanggol mula sa kamay ng dilim. Ang punong dao o punong lahi kung saan isinilang ang anak ni Alaya ay tila nagbago ng anyo matapos ang pagsilang. Ang mga ugat nito ay nagmistulang hagdang paakyat sa langit at sa mga sangay nakalambitin ng liwanag na parang bituin. Naroon si Alaya at ang kanyang anak, nakahimlay sa isang higaan ng halamang palmera at dahon ng niyog. Samantalang si Diego ay nakaupo sa paanan ng puno, nakasandal, hawak pa rin ang sibat na gawa sa ugat, at ang mutya sa kanyang dibdib ay mahigpit na kumikislap. Katabi niya si Luno, ang itim niyang kalabaw, na ngayon ay tila hindi na karaniwang hayop. Ang mga mata nito ay puno ng kamalayan at ang balat nito ay may bahagyang ningning na pilak tuwing tinatamaan ng sinag ng buwan. Mula sa likod ng puno ay lumapit si Inlakay. Bitbit nito ang isang kulubot na balat ng ahas at isang dahon ng banaba na tila may nakasulat na sinaunang baybayin. Diego, anya, ang sanggol ay ligtas na ngayon. Ngunit pansamantala lamang. Sa ikatlong gabi, ngayon, ang ama ng kadiliman ay darating upang kunin siya. Hindi na lamang siya magpapadala ng mga salimaw. Siya mismo ang haharap sa iyo. Anong klaseng nilalang ba siya? Tanong ni Diego. Siya ang dating kasunduan na tinanggihan ng kalikasan. Isa siyang nilikhang isinilang sa pagitan ng isang nilimot na diwata at isang mandirigmang sakim. Walang katawan, walang puso, ngunit may kakayahang sumanib sa anino ng mga tao. Matagal na siyang natutulog sa ilalim ng punong balete sa silangang gubat. Paano ko siya lalabanan? Hindi sa lakas, kundi sa katapatan ng puso. Ang mga nilalang ng kadiliman ay hindi lumalapit sa liwanag ng loob, ngunit kapag may bahid ng takot, galit o kasinungalingan sa iyo, madali kang mapasok. Napabuntong hininga si Diego. Marami akong kasalanan. Marami akong pinagsisihan sa buhay. Ngunit bago pa siya matuloy, lumapit si Alaya. Hawak ang sanggol na ngayoy tulog, ngunit napapalibutan ng liwanag. Diego, mahinang wika niya. Ikaw man ay hindi perpekto, pero sa puso mo ay may puwang para sa kapakanan ng iba. Hindi mo kami kilala, ngunit isinugal mo ang buhay mo.
Iyon ang tunay na liwanag. At sa gitna ng usapan, dumilim ang buwan. Hindi ito tinakpan ng ulap. Hindi rin ito nawala. Binalot ito ng anino. Itim, buo, parang piring sa langit. Sa ilalim nito'y umuga ang lupa. Ang mga sanga ng punong lahi ay nagsimulang manginig. Ang mga hayop sa kagubatan ay nagsitakas. Ang mga halaman ay nanlumo. At dumating na nga siya, bulong ni Inlakay. Mula sa silangan, sa pagitan ng dalawang puno ng balete, lumitaw ang isang dambuhalang anino. Walang ulo, ngunit may mga braso at binti na gawa sa usok. At sa gitna ng katawan ay may pulang bilog na parang mata. Isa itong nilalang na pinagsama ang lahat ng puot at kasakiman ng mga makalumang espiritu. Ibigay ang bata. Dumagundong ang tinig nito. Lumapit si Diego. Tumayo sa harapan ng punong lahi. Pinagtakpan si Alaya at ang sanggol. Nasa tabi niya si Luno, sumisigaw sa galit. Hindi siya sayo, sagot ni Diego. Ikaw ang naglalagay sa kanya sa peligro. Tugon ng halimaw. Kung hindi mo siya ibibigay, ikaw ang unang mawawala. At lumipad ang anino, sumugod sa bilis na parang hangin, tinumbok si Diego. Ngunit bago ito tumama, inangat ni Diego ang mutya. Sumabog ang liwanag mula rito, tumama sa anino at sandaling napatigil ito. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok ang bahagi ng anino sa katawan ni Diego, parang usok na dumaan sa kanyang bibig at ilong. Arr! Napatigil si Diego. Tumigil sa paggalaw. Nang tumingin siya kay Alaya, iba na ang kanyang mga mata. Pula. Diego? Nag-aalalang tanong ni Alaya. Ngunit hindi na sumagot si Diego. Unti-unting lumapit sa sanggol, hawak ang sibat. Hindi siya si Diego, sigaw ni Inlakay. Nasapian siya. Bago pa makalapit ang bin-possessed na Diego, sumugod si Luno, ang itim na kalabaw, at tinamaan siya ng malakas na sungay. Tumalsik si Diego sa gilid. Nang tumama ang katawan niya sa lupa, bumulwak ang itim na usok mula sa kanyang katawan. Nag-anyong mukha ni Diego, ngunit baliktad ang mga mata at ngipin, at ang balat ay may bitak. Hindi pa ako tapos. Ibabalik ko ang lahat ng ito sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo si Diego. Ngayon ay may halo ng puti at gintong liwanag sa katawan. Nagliliyab ang kanyang balat sa kapangyarihan ng 5 espiritu. Hindi mo ako muling makokontrol, Anya. Nakita ko na ang tunay kong layunin at ngayon, ibinabalik kita sa pinagmulan mo. Hinampas niya ang sibat sa lupa. Umangat ang apoy ng espiritu. Ang usok ay bumalot sa anino. Ang buong gubat ay nayanig. At mula sa langit ay bumaba ang liwanag na parang kidlat. Sa isang iglap, naglaho ang halimaw. Tahimik. Ang anino sa buwan ay nawala. Ang sinag ng buwan ay muling bumaba sa punong lahi. Sa katahimikan ng gabi, lumapit si Alaya kay Diego. Hawak niya ang sanggol. Tinitigan niya ito. Sa ngalan ng kalikasan, ng mga diwata at ng kasunduan sa pagitan ng ating lahi, itinuturing kitang tagapag-alaga ng aking anak. Ikaw na ngayon ng kanyang ama. Napatitig si Diego sa bata. Tila ngumingiti ito habang nakatitig sa kanya. Lumipas ang gabi ng anino at muling sumikat ang araw sa ibabaw ng punong lahi. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang bumaba sa mga dahon, umaagos sa mga sanga, hanggang sa umabot sa lupang dinaanan ng dilim. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling bumalik ang katahimikan at balanse sa gubat. Tahimik si Mang Diego, hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pagsapian, ang pakikipaglaban sa nilalang ng anino, at ang revelasyong siya'y tagapagmana ng lahing makaluma, pakiramdam niya'y nabunutan siya ng tinik.
para bang ang bigat na matagal na niyang pasan ay dahan-dahang naglaho. Si Alaya, ang diwata, ay nakaupo sa tabi ng ugat ng punong lahi. Pagod ngunit payapa ang kanyang muka. Matagal ko nang alam, bulong ni Alaya, na kailangang iwan ko rin ang sanggol ko sa isang tagapagbantay dahil hindi ako maaaring manatili sa mundong ito. Bakit? Tanong ni Diego. Dahil nabasag na ang balanse, paliwanag ni Inlakay, na ngayoy tila mas matanda, mas kumpleto. Ang mga diwata na tumatawid sa pagitan ng dalawang mundo ay hindi maaaring manatili sa isa kung hindi sila kabahagi ng bagong kasunduan. Ngayon, ikaw na ang bagong tagapagbantay, hindi lamang ng bata, kundi ng hangganan ng kalikasan at mundo ng tao. Tahimik si Diego. Hindi niya ito hinangad, hindi niya ito pinlano. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang ito ang kanyang panawagan. Lumapit si Alaya, yumuko at hinalikan sa noo ang kanyang anak. Dumaloy mula sa kanyang labi ang sinag na tila pinakahuling kapangyarihang likas sa kanya. Nagsimulang lumipad ang kanyang katawan, bumabalot sa liwanag at sa isang iglap. Naging ulap at hamog na lamang siya na sumanib sa hangin. Naiwang nakatayo si Diego, tahimik. Sa tabi niya si Luno, ang itim na kalabaw na ngayon ay kumikilos na parang tagapag-alaga rin ng bata. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, pero kapalit nito ay kalinawan ng layunin. Nagbalik si Mang Diego sa kanyang baryo, ngunit hindi na siya ang dating simpleng magsasaka. Sa kanyang lupa, hindi lamang palay ang itinatanim, kundi halamang gamot, punong matanda, at mga halamang gamit sa ritual ng kalikasan. May mga batang lumalapit sa kanya upang magtanong tungkol sa lupa, sa hayop, at sa mga mahiwagang nilalang. Tinawag siya ng mga tao sa baryo na tagabantay ng lupa. Ang sanggol ay pinalaki niya sa piling ng gubat at ng mga di nakikitang diwata. Lumaki itong malakas, may mata na kumikislap sa dilim at may pusong punong-puno ng malasakit, hindi lamang sa tao kundi sa buong mundo. At sa gabi, tuwing kabilugan ng buwan, si Diego ay umuupo sa paanan ng punong lahi. Hawak ang mutya sa kanyang dibdib at nakikinig sa mga huni ng kalikasan. Alam niyang hindi lahat ay nauunawaan ng iba. Ngunit sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng hiwaga, may isa nang nagbabantay. At siya ay si Mang Diego. Wakas.